Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jason Asinas ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. In Jeremiah 29:11, New Living Translation, "For I know that plans I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Ang title po ng aking mensahe po ngayong araw na to ay pinagbatang kong The Plan of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang to na binigyan nyo kami ng panibagong umaga, panibagong salita na nanggagaling sa inyo, Lord Jesus. Lord, alam ko po, God, na mangungusap kayo sa mga makakarinig, maaabot ng iyong salita, O God. Bigyan niyo, O God, ang iyong tagalingkod, O God, ng salitang nanggagaling, nagmumula sa inyo, God, na magiging benepisyo, O God, sa bawat makakakinig na sa mga abot ng salita niyo, Lord. Gamitin niyo lang po, O God, ng inyong unting alipin, O God, na maihiyag at maisapuso ng sino ang inyong salita, O God. At salamat lagi, O God, na patuloy kayong kikilos sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating prayer focus po ngayong araw na to at pray that we embrace the hope and future that God was promised even when the way ahead is uncertain. Dito po sa Jeremiah 29, yung 11, ang kausap niya dito yung mga Israelite. Pero hindi po yung bansang Israel lang po. Yung salitang to, napakaraming may paborito ng verse na to, yung Jeremiah 29:11, kasi nakakapag-boost ng mga confidence nila mga kabataan, na matatanda. Yung mga nananampalataya sa Diyos, ito yung mga magandang pangako na binibigay niya eh. At yung kausap niya yon, yung time na yon, gusto nang sakupin ng Babylonia ang bansang Israel, pero ayaw nilang sumuko. Kasi nakaangkla pa rin sila sa kanilang mga tradisyon na yung paniniwala na hanggat nakatayo yung templong to, hindi sila susuko. Pero ayaw nila maniwala kay Propeta Jeremiah. Si Jeremiah yung pinadala ng Diyos na sumuko na kayo sa Babylonia. Kasi ito yung plan ng Diyos. Pero tingin nila, sinungaling si Jeremiah eh. Yung tradisyon nila, tradisyon na parang religyoso na hindi kami susuko. Hindi pa rin nila kasi andyan pa rin templo, pero sabi ng Diyos, sumuko na kayo kasi ito yung kailangan mangyari. Nasakupin kayo, ito yung plano, yung kalooban ng Diyos na sa loob ng 70 years. Sasakupin sila ng Babylonia at doon magaganap yung plano ng Diyos sa ikagaganda ng kanilang kalagayan. So basahin natin, maganda rin ito sa Tagalog eh. "Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan ko kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." So pag-aralan natin sino ba yung may alam ng plano, mga kapatid? Unang-una, hindi yung magulang mo, hindi ikaw, hindi yung kaibigan mo. Walang ibang nakakaalam ng plano, mga kapatid, kundi yung Panginoon Diyos. So sabi, do not seek the plan, seek the God who holds the plan. Hanapin mo yung Diyos. Ito yung mga magandang magandang idea na minsan kasi tayo hinahanap natin yung plano, may sarili tayong plano, hinahanap natin yung magandang plano. So tignan mo po yung kasunod na verse niyan, kapatid. "At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaron at magsisidalangin sa akin at aking dinggin at inyong hahanapin ako at masusumpukan ako pagka inyong sisiyasatin ang inyong buong puso." So, ang maganda rito, kung hinahanap mo yung Diyos, kasi siya yung may hawak ng plano ng buhay mo, so ang plano ng Diyos maging mapaganda eh. Mapaganda yung may plan siya sa bawat isa eh. Hindi yung plan na mapasama ka, plan na mapapabuti ka. So hanapin mo yung nagplano. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng kung ano yung destinasyon ng buhay mo eh. At maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Ang plano ng Diyos, hindi siya nagbibigay ng plano na ikapapahamak mo, ikakapangit ng galaw, ng kabuhayan mo, ikakapangit mo. Tayo kasi ang daming gusto nating gawin eh. Ang dami mong gustong bilhin.
Ang dami mong planong puntahan, gusto kong ito ang mangyari. Di ko tinatanong sa Diyos ang plano niya sa iyo eh. Di niya tinatanong yung Diyos kung ano ba yung plano niya. Basta ito yung plano ko. Pero ang Diyos kasi, kung babasahin mo yung Jeremiah 29:11, ang ganda ng ano yung plano niya para sa iyo kung ano. Ano ba yung magandang plano ng Diyos? Unang-una natin diyan yung a plan for good, not a disaster. Ayaw niyang mapapahama ka, magkakaroon ka ng mga mangyayaring hindi maganda sa iyo. Hindi naiiwasan yan, pero kagaya ng mga testimony na dumaan sa mga kalamidad, pero nakaligtas eh. May pinuprovide, may mga binibigay sa mga kangailangan. Ano pa? To give you a future. Siyempre, ano bang bibigay ng Diyos? Pangit bang future yan? Siyempre, magandang future yung bibigay niya. Hindi naman future na isa ka lang dyan na parang tambay-tambay ka lang o wala kang dating. Siyempre, yung gusto ng Diyos, yung future na magbibigay sa'yo sa ikakaganda ng pamilya mo, ibibigyan ka ng magandang kinabukasan, yung mga anak mo, makakatapos ng pag-aaral, yung kabuhayan mo, magkakaroon ka ng mga lupa, bahay na para sa susunod na generation. At ano pa, yung hope, di ba? Hope na magiging bibigay sa iyo ng pag-asa na may kaligtasan palang binibigay ang Diyos. Yun ang pinakamaganda eh. Hindi lang ito yung mata mo eh. Maibibigay sa iyo ng Diyos yung pinaka-importante sa lahat, yung kaligtasan. Yun minsan yung nakakalimutan kasi natin eh. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin. Minsan kasi paghihingi tayo sa Diyos, plano ko kasi Lord, makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi pala yun yung plano ng Diyos sa iyo. Ano pa? Ano ba yung plano ng Diyos? Plano ko siya yung mapangasawa ko, ito yung mapagano ko, ito yung maging boyfriend ko, girlfriend. Marami kang hinihingi eh. May mga hinihingi tayo na kailangan ba? O hindi kailangan? O ito ba yung kailangan? O ito lang yung sabi nga ni Lord, hindi mo kailangan magplano ng pagkakainin mo para sa isang taon. Kaya nga sa prayer sabi, bigyan nyo kami ng makakain sa araw-araw. Ibig sabihin, may provide niya eh. Every day eh. Huwag mo muna isipin yung darating na panahon kasi ipoprovide ni Lord yan. May plano na siya dyan eh. Binibigay niya na yung... At kung pag-aaralan natin mga kapatid yung maganda, tingnan natin yung mga hinihingi natin mga kapatid. May mga hinihingi tayo sa Diyos. Baga meron tayong difference if God gives you what you like and God what you need. Na kapag binigay sa iyo to mga kapatid, baka ikasama mo, pwede mong ikalayo sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng kagustuhan mo, ano yung magiging nito? Magiging cost nito? Na magiging mayabang ka yung pride mo. Ang magiging katapat naman yon, kung yung binigay lang naman sa'yo yung kailangan mo ng Diyos, magiging humble ka, ito lang siguro yung kailangan ko, kaya ito yung... Pero tingin siguro ni Lord, mas mapapabuti ako dito dahil ito yung binigay niya lang sa akin. Tingin mo pa sa sarili mo, sa kabilang side ulit, one becomes self-righteous. Matuwid ako, kaya binigay sa akin to ni Lord kasi karapat-dapat ako. Sa kabilang side naman, ito lang yung binigay sa'yo. So, nag-i-increase yung faith mo. Alam ko, darating yung time, bibigay din ni Lord yan sa tamang panahon. At sa kabilang side, one becomes selfish. Nagiging madamot ka na kasi tingin mo sa sarili mo. Karapat-dapat akong bigyan ito dahil ginawa ko lahat to, ginawa ko yung nagtrabaho ko, binigay ko lahat ng oras ko. At sa kabilang side naman, you see the needs of others naman. Kumbaga, nakikita mo, ito lang yung binigay sa'yo ni Lord, ito pala yung pupunta, ito pala yung nakalaan lang, may iba pala dyan, mas nangangailangan, nakikita mo. Buti pa ito lang yung kailangan ko, pero yung mas marami palang mas nangangailangan na yon. One becomes worldly, nagiging mas worldly ka kasi mas sobra-sobra na yung nakuha mo pala eh. Saan ko kaya gagastusin to? Pero dahil ito lang, minsan tumataas yung faith mo, mas nagiging closer ka kay God dahil ito yung nararamdaman mo na ito lang yung binigay ng Diyos dahil ito yung nakalaan
at makakapagpalapit sa iyo lalo, makakapagpataas ng faith mo at magiging closer ka kay God. Minsan yung paghingi natin kay Lord ng mga bagay, hindi natin alam kung plan ba, ano bang plano ba ng sarili mo yan o plano ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, lagi kang dumepende sa Kanya mga kapatid. Mas maganda sundin yung plano ng Diyos. Mas makakabuti ito, yung binibigay ng Diyos para sa iyo. Napakalalim ng 29:11 Kumbaga kapatid, kung pag bubulay-bulayan mo yan, walang plano ang Diyos na ikakasama, ikababagsak mo, ikakapahamak mo. Hindi, kaysa kabaliktaran, kung hindi mo susundin, baka sarili mo lang sundin mo kapatid, o yung, ang tagal sumagot ni Lord, plano ko muna. Mamaya na yan, ako muna. So, ang gusto ng Diyos, hindi sana masunod, hindi naman sinasabi na huwag masunod yung plano mo. Pero mas maganda kapatid, kung tignan natin yung plan ni Lord, tignan natin kung ano yung makakaganda sa buhay makakaganda sa buhay mo. Madali ma-discern kung ano yung plano ni Lord Minsan may nangyayari, halimbawa, akala mo, gusto mo nang pumunta sa lugar, may pupuntahan ka, nangyari. May mga nangyaring aberya kapatid, hindi mo alam na may plan pala si Lord kung bakit hindi ka napunta sa ganun, baka may kapama ka nangyari. Everything na nangyayari sa buhay mo kapatid, may plan ng Diyos. Hindi lahat yan nangyari lang, nagkaroon lang ng kataon. Kung magiging lalapit ka sa Diyos, ang maganda rito, yung plan talaga ni Lord ang ibibigay niya sa iyo. At suriin mo yan mabuti mga kapatid. Kasi ito yung ikakatagumpay mo at yung ikakaginhawa, hindi ikakaligtas kasama ng mga mahal mo sa buhay, pati ang pamilya mo. Yun lang mga kapatid. At papasalamat tayo na patuloy tayong nandito na binibigyan tayo ng panibagong lakas at plano na maganda para sa Diyos. Tayo manalangin, salamat po Lord na patuloy nyo kami o God Lord na binibigyan ng pag-asa. Panginoon, ang plano nyo masunod sa buhay namin. Laging kayo pong magbigay ng pag-asa o God at kayo ang kumontrol sa buhay namin dahil di namin kaya Panginoon. Kung plano lang namin na matutupad, hindi namin alam kung saan kami tutungo Panginoon o God. Patuloy kami mananampalataya o God, nabibigyan nyo kami ng panibagong lakas. At itong lakas na ito ang magbibigay sa amin papunta po at palakad sa inyo, Lord Jesus. Pinadalangin din po namin, O God, ang bayan ng Israel, Lord Jesus. Patuloy nyo silang gabayan, patnubayan, Lord. Alam ko, bayan nyo sila, o dumadanas man sila, O God, ng mga pagsubok. Sila pa rin ang inyong bayan, Panginoon, O God. Igay nyo sila, O God, ayon po sa inyong kalooban. Salamat, Lord, sa mga nakakinig, O God, ng salitaan to. Ay patuloy na kayo kumilos, magbigay ng pangunawa, O God, na kayo lang nag-iisang Diyos na may hawak ng buhay, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.